Ilang presidente ng Pilipinas ang alam mo? Isa? Dalawa? 10 pangalan? Siguradong pamilyar ka kay Manuel Quezon, Ferdinand Marcos o Corazon Aquino. Pero may isang pangalan na halos hindi na binabanggit sa mga silid-aralan. Isang pangalan na madalas na tinatanggal sa mga aklat-aralin. Isang pangalan na puno ng kontrobersya at misteryo. Nakilala mo na ba ang lahat ng presidente ng Pilipinas? Dahil kung hindi mo pa narinig ang pangalan ni Jose Pasiano Laurel, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong Pilipino ang hindi alam na may ikatlong presidente ang ating bansa sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kwento niya ay hindi basta-basta kwento ng isang politiko. Ito ay isang kwento ng pagpili sa pagitan ng katapatan at kaligtasan, ng pagtataksil at pagmamahal sa bansa. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? At ang pangalang iyon ay si Jose Pasiano Laurel. Siya ang isa sa mga pinakakontrobersyal na figura sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Sa papel, siya ay naging presidente ng bansa, ang ikatlong pangulo ng Pilipinas ayon sa ilang mga talaan. Ngunit narito ang malaking tanong na patuloy na ginagambala ang mga historiador at mga Pilipino hanggang ngayon, lehitimo ba talaga siyang presidente? Marami ang tumanggi sa kanya, hindi dahil sa kanyang kakayahan o talino, kundi dahil sa isang napaka-espesipikong dahilan. Siya ay naging presidente hindi sa ilalim ng isang malaya at demokratikong Pilipinas, kundi sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang puso ng kontrobersya. Ang isang tao ba na nanguna sa isang bansa sa ilalim ng isang dayuhang mananakop ay maaaring tawaging tunay na leader ng kanyang bansa? Iyan ang tanong na susubukan nating sagutin. Ngayon, para mas maunawaan natin ang kwento ni Laurel, kailangan nating bumalik sa isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas, ang panahon ng pananakop ng Hapon. Noong Disyembre 2041, sinalakay ng mga Hapones ang Pilipinas ilang oras lamang pagkatapos ng kanilang pag-atake sa Pearl Harbor. Sa loob lamang ng ilang buwan, nahulog ang Maynila at ang mga puwersang Amerikano at Pilipino ay napilitang sumuko sa Bataan at Corregidor noong unang bahagi ng 2042. Upang pamahalaan ang bansang kanilang sinakop, itinayo ng mga Hapones ang isang puppet government, isang pamahalaan na mukhang Pilipino sa labas. Ngunit sa katotohanan ay kontrolado ng Tokyo. Ang layunin nito ay simple: bigyan ng mukha ng lehitimidad ang pananakop at gamitin ang mga Pilipinong lider upang panatilihing maayos ang kaayusan sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Bago natin pag-usapan ang kontrobersya, kailangan muna nating makilala kung sino talaga si Jose Pasiano Laurel. Ipinanganak siya noong Marso 97, 1897 sa Tanauan, Batangas. Mula sa isang simpleng pamilya, ipinakita niya mula sa pagkabata ang kahusayan sa pag-aaral at malakas na determinasyon. Nag-aral siya sa University of the Philippines at kalaunan ay nakakuha ng doctorate sa batas mula sa Yale University sa Estados Unidos. Dahil sa kanyang kahusayan, naging propesor siya ng batas at naging isa sa mga pinakarespetadong abogado sa bansa. Sa politika, nagsilbi siyang kalihim ng katarungan at miyembro ng Korte Suprema ng Pilipinas. Bago dumating ang digmaan, si Laurel ay isang kilalang figura, isang taong may mataas na posisyon, malalim na kaalaman sa batas, at matibay na reputasyon sa lipunang Pilipino. Siya ay hindi isang ordinaryong tao. Noong Oktubre 14, 1943, opisyal na idineklara ng mga Hapones ang Segunda Republika ng Pilipinas at si Jose P. Laurel ang itinalagang maging presidente nito. Ngunit paano nga ba napili si Laurel? Para sa mga Hapones, kailangan nila ng isang Pilipinong leader na may kredibilidad, edukasyon at respeto mula sa mga mamamayan. Si Laurel ang perpektong kandidato dahil sa kanyang matagal na karera sa politika at batas.
Dito na pumapasok ang malaking tanong. Pinili ba talaga ni Laurel ang posisyong ito o siya ay pinilit? Maraming historiador ang nagtaltalan tungkol dito. Ang isang panig ay nagsasabi na may pagpipilian si Laurel at maaari siyang tumanggi. Ngunit ang kabilang panig naman ay nagtatanggol na sa ilalim ng pananakop, ang pagtanggi ay katumbas ng kamatayan hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin para sa kanyang pamilya at sa buong bansang Pilipinas. Bilang presidente ng Segunda Republika, si Jose P. Laurel ay nagsikap na gamitin ang kanyang posisyon upang protektahan ang mga Pilipino mula sa pinakamahirap na mga patakaran ng mga Hapones. Isa sa kanyang pinakamahalagang desisyon ay ang pagtanggi na magdeklara ng digmaan laban sa mga kaalyado sa simula ng kanyang termino. Kahit na ang mga Hapones ay nagbibigay ng matinding presyon sa kanya, patuloy niyang tinanggihan ang kahilingang ito. Bukod dito, nang subukan ng mga Hapones na sa pilitang mag-recruit ng mga Pilipino para sa kanilang hukbo, si Laurel ay nagsagawa ng isang alternatibong patakaran. Sa halip na militar na conscription, nagtatag siya ng isang serbisyong sibil upang may iwasan ang direktang pakikilahok ng mga Pilipino sa labanan. Ang mga desisyong ito ay nagpapakita na si Laurel ay hindi basta-basta sumusunod sa lahat ng utos ng mga Hapones. Patuloy siyang naghahanap ng mga paraan upang bawasan ang pagdurusa ng kanyang mga kababayan sa loob ng limitadong kapangyarihang mayroon siya. Ngunit dumating ang sandali na hindi na maiwasan ni Laurel ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Noong Setyembre 21, 1944, opisyal niyang idineklara ang digmaan ng Pilipinas laban sa Estados Unidos at Great Britain. Ang desisyong ito ay nagpapabigat sa kanyang pangalan hanggang ngayon. Bakit niya ginawa ito? Ang mga Hapones ay nagbabanta na direktang kontrolin ang Pilipinas kung hindi susunod si Laurel. Nangangahulugan ito ng mas matinding kalupitan para sa mga ordinaryong Pilipino. Kaya naman, kahit laban sa kanyang kalooban, pumirma siya. Ngunit may ginawa siyang isang mahalagang bagay upang protektahan ang kanyang mga kababayan. Sa deklarasyon mismo, hindi niya kasama ang mandatory military conscription. Ibig sabihin, hindi pinilit ang mga Pilipino na lumaban para sa Hapon. Ito ang kanyang paraan ng pagsalungat sa loob ng sistema, isang maliit ngunit makabuluhang hakbang para sa kanyang bansa. Ngunit narito ang pinakanakakagulat na bahagi ng kwento ni Laurel. Habang siya ay nagsisilbing presidente sa ilalim ng pananakop ng Hapon, may mga ebidensya na nagpapakita na siya ay lihim na nagpapanatili ng komunikasyon sa mga gerilya at sa gobyerno ng Commonwealth sa ilalim ni Presidente Sergio Osmeña. Ayon sa mga makasaysayang talaan, si Laurel ay nagbibigay ng impormasyon sa mga kilusan ng paglaban laban sa mga Hapones. Siya ay nagbabala sa mga Pilipino tungkol sa mga plano ng Hapon na makakaapekto sa kanilang kaligtasan. Ang mga gerilya mismo ay nagpatunay na si Laurel ay hindi ganap na kaaway ng kalayaan ng Pilipinas. Ang ilang mga lider ng gerilya ay nagsabi na si Laurel ay nagbibigay ng lihim na tulong sa kanila. Ito ang nagpapalabo sa simpleng kwento ng kolaborasyon. Si Laurel ba ay isang traidor o isang lihim na bayani na nagtatrabaho mula sa loob? Nang magsimulang manalo ang mga kaalyado sa Pilipinas noong huling bahagi ng 1944, malinaw na ang katapusan ng Segunda Republika. Noong Oktubre 1944, naglunsad si General Douglas MacArthur ng malaking pagsalakay sa Leyte at unti-unting bumagsak ang depensa ng mga Hapones sa buong kapuluan. Sa kabila ng kaguluhan, patuloy na nag-function ang administrasyon ni Laurel hanggang sa huling sandali. Sinubukan niyang panatilihin ang kaayusan at protektahan ang mga sibilyan mula sa matinding labanan. Ngunit nang maging malinaw na talagang matatalo na ang mga Hapones, wala nang magagawa si Laurel para iligtas ang kanyang gobyerno. Noong Agosto 1945, matapos ang pagbagsak ng mga atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki, opisyal na sumuko ang Japan. Si Laurel
Kasama ang mga natitirang opisyal ng Hapones ay nagsilikas patungong Japan. Doon siya inaresto ng mga puwersang Amerikano at inuwi sa Pilipinas para harapin ang mga kaso ng kolaborasyon. Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, hindi natapos ang kwento ni Jose P. Laurel. Noong 1945, siya ay inaresto ng mga autoridad ng Estados Unidos sa Japan, kung saan siya tumakas kasama ang mga opisyal ng Hapon. Dinala siya pabalik sa Pilipinas upang harapin ang mga kaso ng kolaborasyon na isinampa laban sa kanya. Mahigit sa 250 kaso ang isinampa laban kay Laurel kasama na ang treason o pagtataksil sa bansa. Ito ay isang napakalaking legal na labanan na nagpapakita kung gaano kalubha ang mga alegasyon laban sa kanya. Ngunit noong 1948, isang makasaysayang desisyon ang ginawa ni Presidente Manuel Roxas. Nagbigay siya ng amnestiya sa lahat ng mga akusado ng kolaborasyon, kasama na si Laurel. Sa isang iglap, lahat ng kaso laban sa kanya ay isinara at siya ay pinalaya upang muling mamuhay bilang isang libreng mamamayan ng Pilipinas. Matapos makalaya sa pamamagitan ng amnestiya ni Roxas noong 1948, marami ang nag-isip na tapos na ang karera ni Jose P. Laurel sa politika. Ngunit nagkamali sila. Sa halip na magtago, nagpasya si Laurel na tumakbo para sa pagkapangulo ng Pilipinas noong 1949, direktang humarap kay Presidente Elpidio Quirino. Ito ay isang matapang na hakbang mula sa isang taong kakatapos lang na harapin ang mga kaso ng kolaborasyon. Ang eleksyon na iyon ay naging isa sa pinakakontrobersyal sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Puno ito ng mga alegasyon ng pandaraya, intimidasyon ng mga botante, at manipulasyon ng mga resulta. Maraming internasyonal na obserbasyon ang nagtala ng malawakang irregularidad sa buong proseso. Natalo si Laurel sa eleksyong iyon, ngunit ang kanyang lakas ng loob na bumalik sa entablado ng politika ay nagpakita na hindi siya basta-basta susuko sa kanyang lugar sa kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang ngayon, nananatiling hati ang opinyon ng mga Pilipino pagdating sa pamana ni Jose P. Laurel. Para sa mga nagtatanggol sa kanya, si Laurel ay isang bayani na nagpili ng pinakamahirap na landas, ang manatili sa loob ng sistema upang protektahan ang kanyang mga kababayan. Ang kanyang pagtanggi sa conscription, ang pagpapanatili ng komunikasyon sa mga gerilya, at ang pagbabawas ng kalupitan ng mga Hapones ay patunay ng kanyang tunay na pagmamahal sa bansa. Ngunit para sa mga nagpapatuloy na tinitingnan siya bilang traidor, walang sapat na dahilan upang makipagtulungan sa isang mananakop. Ang katotohanan ay marahil nasa gitna ng dalawang pananaw na ito. Si Laurel ay isang tao na naharap sa imposibleng pagpipilian sa pinakamapanganib na panahon ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang tanong ay hindi lamang kung siya ay bayani o traidor, kundi kung ano talaga ang kahulugan ng paglilingkod sa bansa sa panahon ng pananakop. Ang kwento ni Laurel ay hindi natatangi sa Pilipinas lamang. Sa buong mundo, maraming bansa ang naharap sa parehong dilema nang sila ay masakop. Sa France, ang gobyerno ng Vichy ay nakipagtulungan sa Nazi Germany. Sa Korea at China, may mga lokal na leader din na nagsilbi sa ilalim ng Hapon. Sa bawat kaso, ang tanong ay pareho. Kolaborasyon ba ito o pagprotekta? Ang mga leader ng Norway, Denmark, at iba pang sinakop na bansa ay naharap din sa mapanganib na pagpili. Kung tatanggihan nila ang pakikipagtulungan, maaaring mas malupit ang kapalaran ng kanilang mga mamamayan. Kung tatanggapin naman nila, sila ay matatawag na mga traidor. Kaya naman, hindi natin maaaring simpleng sagutin ang tanong na ito. Ang kolaborasyon sa panahon ng digmaan ay isang komplikadong moral na issue na nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa konteksto ng bawat sitwasyon. Kaya naman si Jose P. Laurel ay madalas na tinatawag na nakalimutang presidente ng Pilipinas. Sa maraming opisyal na aklat-aralin, ang kanyang pangalan ay madalas na binabanggit lamang ng maikli o minsan ay ganap na tinatanggal sa listahan ng mga presidente.
Ang kanyang administrasyon bilang ikatatlong presidente ay madalas na hindi kasama sa opisyal na bilang na parang ang 3 taon ng kanyang pamumuno ay hindi nangyari. Ang ganitong pagkakaligtaan sa kasaysayan ay may malaking epekto sa mga Pilipino. Kapag hindi natin kilala ang buong katotohanan ng ating nakaraan, hindi natin lubos na mauunawaan ang mga hamon at sakripisyo ng ating mga ninuno. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lamang puro tagumpay at kabayanihan. Ito ay puno rin ng mga mahihirap na pagpapasya, mga alinlangan at mga sitwasyong walang perpektong sagot. Ang pagtatago sa bahaging ito ng ating kasaysayan ay nagpapahina sa ating pag-unawa sa ating sariling pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang kwento ni Jose P. Laurel ay hindi simpleng kwento ng isang traidor o isang bayani. Ito ay isang kwento ng isang tao na naharap sa imposibleng pagpipilian sa gitna ng isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas. Siya ang ikatlong presidente ng Pilipinas, isang taong sinubukan ang protektahan ng kanyang bansa sa loob ng isang sistema na hindi niya pinili. Ang kasaysayan ay hindi laging itim at puti. Minsan, ang mga bayani ay may mga kapintasan at ang mga tinuturing na masama ay may mga dahilan sa kanilang mga ginawa. Huwag hayaang ang mga aklat aralin lamang ang magbigay sa inyo ng buong larawan. Mag-aral kayo, magtanong at mag-isip ng kritikal. Dahil ang pagkilala sa buong katotohanan ng ating kasaysayan ay ang tunay na paraan ng pagmamahal sa ating bansa. Ang Pilipinas ay karapat-dapat sa buong katotohanan.